Palagi mo na itong nararamdaman, Leo, ang tahimik na kaalaman sa kaibuturan ng puso mo na ang buhay mo ay itinadhana para sa mas higit pa. Mas marangyang pamumuhay. Mas respeto. Mas kasaganaan. Ngunit kahit ganoon, parang laging isang hakbang ang layo ng luho sa iyo, na para bang sinusubok ng universo ang iyong pasensya. Pinanood mo ang iba na mas mabilis umangat, mas magaan ang buhay, at tinatamasa ang mga bagay na matagal mo nang pinaghirapan. At sa katahimikan, naitanong mo sa sarili mo, bakit hindi ako? Hindi ito isang aksidente. May dahilan kung bakit naantala ang iyong paglalakbay, at may isang lihim sa likod ng buhay ng kaginhawaan at kapangyarihang minimiti mo. Manatili ka sa kwentong ito dahil ang malapit ng ibunyag ay maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa lahat. Leo, kilala ka sa iyong lakas, kumpiyansa, at likas na presensya. Nakikita ng mga tao ang iyong tapang, ang kakayahan mong mamuno, at ang paraan ng pagdadala mo ng sarili mo ng may dignidad at pagmamalaki. Ngunit ang hindi nila palaging nakikita ay ang bigat na tahimik mong pasan, ang responsibilidad na manatiling matatag kahit may mga sandaling puno ng pag-aalinlangan ang buhay. Bihira kang magreklamo at mas pinipili mo ang katahimikan kaysa ipakita ang iyong kahinaan. Hindi kailanman naging pangkaraniwan ang iyong paglalakbay. Habang ang iba ay humahabol sa mabilis na tagumpay, ikaw ay dahan-dahang nagtatayo ng pasensya, disiplina, at panloob na lakas. May mga pagkakataong nakaramdam ka ng pagiging hindi napapansin, na tila nahuhuli ang pagkilala at kaginhawaan sa kabila ng lahat ng iyong pagsusumikap. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, nagpatuloy ka pa rin sa paglalakad pasulong. Ang kwentong ito ay para sa Leo na naghintay, nagtiis, at nagtiwala kahit hindi lubos na nauunawaan ang dahilan. Sapagkat ang lahat ng pinagdaanan mo ay humuhubog sa iyo para sa isang buhay na nangangailangan ng lakas, dangal, at tahimik na otoridad. Iyan ay tahimik na pakikibakal na pagkakaantala. May mga yugto sa buhay mo, Leo, na pakiramdam mo ay ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit walang gumagalaw ayon sa inaasahan mo. Mas nagsumikap ka kaysa sa karamihan, nanatiling tapat sa iyong mga responsibilidad, at dinala mo ang sarili mo ng may dignidad kahit mabigat ang mga sitwasyon. Gayunpaman, mabagal ang progreso. Huli dumating ang mga gantimpala. Malayo ang pakiramdam ng pagkilala. Pinanood mo ang iba na umaangat habang ikaw ay tila nananatili sa parehong lugar. May mga dumaan sa mga shortcut, may mga nakatanggap ng mga oportunidad na hindi mo kailanman naranasan, at may mga tila namumuhay ng maginhawa kahit hindi pasan ang bigat na araw-araw mong dinadala. At sa kaibuturan mo, unti-unting nabuo ang isang tahimik na tanong. Ako ba ay napag-iwanan? Ngunit ang kaibahan ng pakikibaka mo ay kung paano mo ito hinarap. Hindi ka bumagsak. Hindi ka nakiusap sa buhay para sa awa. Tumayo ka ng tuwid kahit may mga bulong ng pagdududa sa gabi. Ngumiti ka sa harap ng iba habang tahimik mong kinukwestiyon ang lahat sa iyong sarili. Ang katahimikang ito ang naging sandata mo. Ang hindi mo noon na pagtanto ay hindi parusa ang mga pagkaantala. Ang mga ito ay paghahanda. Hindi ka pinagkakaitan ng universo ng kasaganaan, hinuhubog ka nito upang maging taong kayang humawak ng kasaganaan nang hindi nawawala ang sarili. Bawat paghinto, bawat balakid, bawat sandali ng paghihintay ay bumuo ng iyong pasensya, tamang paghusga, at emosyonal na lakas. Sapagkat ang buhay na nakalaan para sa iyo, Leo, ay hindi maliit. At ang mga dakilang buhay ay hindi nangangailangan ng simpleng paghahanda lamang. Iyan ay nakatagong batas ng kasaganaan ng si. May isang nakatagong batas na kakaunti lamang ang nakaunawa, Leo, lalo na pagdating sa kasaganaan, marangyang pamumuhay, at kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit ang iyong paglalakbay ay tila mas mabagal, mas mabigat, at mas mapanghamon kaysa sa iba. Habang ang marami ay agad tumatanggap, ikaw ay hinihingan munang maging handa. Ang enerhiya ng Leo ay hindi nilikha para sa pangkaraniwang tagumpay. Ikaw ay pinamumunuan ng presensya, otoridad, at panloob na apoy. At alam ng universo na kung ibibigay sa iyo ang kasaganaan ng masyadong maaga, maaari ka nitong mailigaw, mapahina, o mahila patungo sa ego sa halip na tunay na pagkapino. Kaya sa halip na kaginhawaan, mga aral ang ibinigay sa iyo ng buhay. Sa halip na luho, pagpipigil. Sa halip na palakpakan, katahimikan. Hindi ito nagkataon lamang. Tinuturuan kang tumayo ng matatag kahit walang panlabas na pagpapatunay. Turuan kang magtiwala sa sarili kahit walang pumapalakpak. Turuan kang manatiling bukas palad kahit pakiramdam mo ay hindi ka nakikita.
Ang mga aral na ito ay hindi para sa lahat, inilaan ang mga ito sa mga itinadhanang mamuno, makaimpluwensya, at mamuhay sa mas mataas na antas. Ang kasaganaan para sa Leo ay hindi dumarating sa pamamagitan ng paghahabol o pamimilit. Dumarating ito sa sandaling ang panloob mong mundo ay naging sapat na matatag upang tanggapin ito. Sa sandaling huminto ka sa pag-ugnay ng iyong halaga sa mga resulta. Sa sandaling ang kumpiyansa mo ay hindi na umaasa sa pagsang-ayon ng iba. Doon tumutugon ang universo. Ang tinatawag mong pagkaantala ay tunay na pagkakatugma. Ang tinatawag mong pakikibaka ay pagpino. Bawat karanasan ay pinakikinis ang iyong paghusga, pinapakalma ang iyong ego, at pinapalakas ang iyong intuisyon. Sapagkat kapag pumasok na ang kasaganaan sa iyong buhay, Leo, hindi ito darating ng tahimik. Darating ito sa paraang nangangailangan ng kahandaan, pagpipigil sa sarili, at malalim na paggalang sa sarili. At ito ang lihim na bihirang banggitin, ang marangyang buhay ay dumadaloy patungo sa mga kayang dalhin ito nang hindi nawawala ang kanilang kaluluwa. Iyan ang batas na matagal mo nang sinusunod kahit hindi mo namamalayan. Kapag nagsimulang magbago diyan ni enerhiya. Sa isang punto, Leo, may isang bagay na nagsisimulang magbago, tahimik, halos hindi namamalayan. Walang dramatikong anunsyo, walang biglaang himala na mapapansin ng lahat. Sa halip, ang pagbabago ay nagsisimula sa loob mo. Ang pagkabalisa na dati nagpupuyat sa iyo tuwing gabi ay unti-unting nawawala. Humihina ang pangangailangang patunayan ang sarili. Humihinto ka sa pagtatanong kung kailan at nagsisimula kang magtiwala na mangyayari ito sa tamang panahon. Mapapansin mong mas lumalambot ang iyong mga reaksyon. Ang mga sitwasyong dati agad nagdudulot ng pagkainis ay hindi na kumokontrol sa iyong emosyon. Mas nagiging mapili ka sa kung saan mo ibinubuhos ang iyong enerhiya, oras, at sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Hindi ito paglayo, ito ay pagkakatugma. At ang pagkakatugmang ito ay makapangyarihan. Nagsisimula na ring lumapit sa iyo ang mga oportunidad sa ibang paraan. Hindi minamadali. Hindi pinipilit. Dumarating sila sa pamamagitan ng mga pag-uusap, tahimik na alok, o mga sandaling tila kakaiba ang timing. Hindi ka na humahabol sa mga pintuan, kusa na silang bumubukas. At kapag nangyari yon, handa ka na, kalmado, nakatapak sa lupa, at kumpiyansa, hindi desperado. Ang pagbabagong ito ay tugon ng universo sa iyong panloob na katatagan. Natutunan mo ang pasensya ng walang sama ng loob. Ang kumpiyansa ng walang pagmamataas. Ang lakas ng walang ingay. Ang balansing ito ang nagpapabago sa lahat. Maaaring hindi maintindihan ng iba kung ano ang nagbago sa iyo, pero nararamdaman nila ito. May bigat na ngayon ang presensya mo. Mas tumatagos ang mga salita mo. Ang katahimikan mo ay mas malakas na magsalita kaysa dati. Ito na ang yugto kung saan ang kasaganaan ay nagsisimulang lumapit sa iyo ng tahimik, hindi na upang subukin ka, kundi upang salubungin ka kung nasaan ka ngayon. Ang panahon ng paghihintay ay nagtatapos, hindi dahil mas malakas kang humiling, kundi dahil sa wakas ay naging sapat kang tahimik upang tumanggap. Yan nilihim ng isang marangyang buhay. Ang katotohanan tungkol sa isang marangyang buhay, Leo, ay bihirang sabihin ng hayagan. Karamihan ay naniniwalang nagsisimula ang luho sa pera, estado, o oportunidad. Ngunit para sa iyo, hindi kailanman iyon ang naging simula. Ang tunay na karangyaan ay nagsisimula sa kung paano mo dinadala ang sarili mo kapag walang kasiguruhan. Nagsisimula ito sa paraan ng pananatili mong kalmado sa ilalim ng matinding pressure, at sa pagtanggi mong ibaba ang iyong mga pamantayan kahit sinusubok ng mga sitwasyon ang iyong tibay. Tinuruan ka muna ng pagpipigil bago gantimpala. Habang ang iba ay natutong magpakasasa, ikaw ay natutong magdisiplina. Habang ang iba ay humahabol sa kaginhawaan, ikaw ay natutong maghintay. Ito ang dahilan kung bakit ang anyo ng kasaganaan mo ay mas mabigat, mas makahulugan, at mas pamatagalan. Ito ay itinayo sa paggalang sa sarili, hindi sa bugso ng damdamin. May isang tahimik na otoridad na ngayon sa loob mo. Hindi ka na nagmamadali sa mga desisyon. Mas pinipili mo ang kalidad kaysa ingay, lalim kaysa pansin. At binabago ng pagbabagong ito ang mga naakit mo sa buhay. Ang mga oportunidad na nasa mataas na antas ay kumikilala sa kapwa mataas na enerhiya. Napapansin ng mga may impluwensya ang presensya mo kahit hindi ka humihiling na makita. Ang yaman ay dumadaloy patungo sa mga nakaunawa ng responsibilidad nito, hindi lamang ng kasiyahan. Hindi kailanman itinadhana na maging makintab agad ang iyong buhay. Ito ay nilalayong maghinog.
tumanda ng may biyaya. Umabot sa puntong ang kaginhawaan ay magiging likas, hindi nakalulula. Ito ang sandaling magsisimulang magtiwala ang universo na bigyan ka ng higit pa, mas maraming pinagkukunan, mas matatag na pundasyon, mas malawak na kalayaan. Ang marangyang buhay ay hindi tungkol sa labis. Ito ay tungkol sa gaan. Ang paggising ng walang takot, ang pagpili ng walang pressure, at ang pamumuhay ng walang paghingi ng paumanhin. At iyan mismo ang matagal mo nang pinaghahandaan. Hindi mo pinalampas ang sandali mo, Leo. Hinuhubog ka para rito. Kapag huminto ay paghahabol Janely. Dumarating ang isang makapangyarihang sandali sa iyong paglalakbay, Leo, kung kailan tuluyan kang humihinto sa paghahabol sa mga bagay na dati mong akala ay kailangan mo. Hindi dahil sumuko ka, kundi dahil may mas malalim kang naunawaan. Napagtanto mo na ang pamimilit sa mga resulta ay unti-unting umuubos sa iyong espiritu, at ang patuloy na pagpapatunay ng sarili ay kumikitil sa iyong kapayapaan. Kaya pinili mo ang katahimikan kaysa pakikibaka. Dito nagsisimulang magbago ang lahat. Kapag huminto ka sa paghahabol, nagsisimula kang makaakit. Nagiging kalmado, matatag, at kumpiyansa ang iyong enerhiya. Hindi ka na kumikilos mula sa takot o pagmamadali. Kumikilos ka mula sa pagtitiwala sa sarili. At ang pagtitiwala sa sarili ay likas na nakaakit. Agad itong nararamdaman ng mga tao. Iba na ang daloy ng mga pag-uusap. Dumarating ang respeto ng hindi mo hinihingi. Ang mga oportunidad ay nagiging mas magaan, halos walang hirap. Hindi mo na nilalabanan ang buhay, nakikipag-ugnayan ka na rito. At tumutugon ang universo sa pakikipagtulungang ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga hadlang. Humihinto ka sa paghahambing ng sarili mong takbo ng panahon sa iba. Humihinto ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo. Humihinto ka sa pagliit o pagganap para lamang tanggapin. Sa halip, matatag kang tumatayo sa kung sino ka, batid na ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman lalampas sa iyo. Ito ang yugto kung saan ang kasaganaan ay humihinto na sa pagsubok at nagsisimulang sumuporta. Kung saan ang pera ay nagiging kasangkapan, hindi pabigat. Kung saan ang kaginhawaan ay nararamdamang karapat-dapat, hindi kinu-question. Sa pagbitaw mo sa paghahabol, Leo, wala kang nawala. Nakamit mo ang pagkakatugma. At ang pagkakatugma ay laging may kaakibat na gantimpala. Iyon ay hinaharap ni ikaw. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali, Leo, at isipin ang bersyon ng iyong sarili na nasa kabilang dulo ng paglalakbay na ito. Ang hinaharap na ikaw na ito ay hindi nagmamadali, hindi balisa, at hindi na humahabol sa pagsang-ayon ng iba. May kapanatagan sa bawat galaw mo, katiyakan sa bawat desisyon, at tahimik na kumpiyansa sa paraan ng iyong pagsasalita. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung paano ka nakarating dito, ang presensya mo na mismo ang nagsasalaysay. Maluwag na ang pakiramdam ng buhay mo ngayon. Ang oras ay hindi nakaaway. Ang pera ay hindi na pinagmumula ng tensyon. Gumagawa ka ng mga pagpili mula sa kagustuhan, hindi sa pressure. Napapalibutan ka ng kaginhawaan, hindi labis kundi balanse. Isang uri ng balanse na nagbibigay daan para masiyahan ka ng walang guilt at makapagpahinga ng walang takot. Iba na ang pakikitungo ng mga tao sa iyo. Hindi dahil hinihingi mo ang respeto, kundi dahil likas itong ibinibigay ng enerhiya mo. Pinakikinggan ka. Pinahahalagahan. Pinagkakatiwalaan. Ang mga pagsubok na dati mong pasan ay tila malayo na ngayon, halos hindi na totoo, ngunit ang mga iyon ang nagbigay sa iyo ng lalim, karunungan, at matibay na pundasyon. Naalala mo ang mga araw ng paghihintay, ang katahimikan, ang pagdududa, at sa halip na sama ng loob, pasasalamat ang nararamdaman mo. Dahil hinubog ng mga sandaling iyon ang iyong kakayahang kumilatis. Tinuruan ka ng pasensya at tibay. Pinrotektahan ka nila laban sa pagiging isang taong hindi handa sa kasaganaan. Malinaw na nauunawaan ng hinaharap na ikaw ang isang katotohanan, walang dumating ng huli. Dumating ang lahat sa sandaling handa ka na itong tanggapin ng buo. At hindi ito isang panaginip, Leo. Ito ay isang paunang sulyap sa kung ano ang nagiging posible kapag may tunay na pagkakatugma. Leo, kung naririnig mo ang mensaheng ito ay dahil ang iyong paglalakbay ay umabot na sa isang antas ng pag-unawa. Walang anumang tiniis mo ang nagkataon lamang. Walang anumang nawala sa iyo ang walang saysay. Bawat pagkaantala, bawat tahimik na yugto, bawat sandaling pakiramdam mo ay hindi ka nakikita. Lahat ng iyon ay bahagi ng mas malaking disenyo na gumagana para sa iyong kapakinabangan. Hindi ka kailanman sinusubok upang makita kung ikaw ay mababali.
Hinuhubog ka upang malaman kung kaya mong manatiling tapat sa sarili mo kahit walang agarang gantimpala. Ang lakas ay nabuo sa iyong pasensya. Ang karunungan ay isinilang sa iyong paghihintay. At ang paggalang sa sarili ay nahubog sa mga sandaling pinili mo ang dignidad kaysa desperasyon. Hindi minamadali ng universo ang mga itinadhanang magdala ng mas marami. Inihahanda sila nito. Inaalis ang mga ilusyon, pinapahinahon ang ego, at pinapalakas ang intuisyon. At ngayon, narito ka sa isang hangganan kung saan ang pagsisikap ay hindi na mabigat at ang pananampalataya ay hindi na pilit. Ang papalapit sa iyong buhay ay hindi hihilingin na baguhin mo kung sino ka. Sasalubungin ka nito sa antas mo, matatag, hinog, at nakatapak sa lupa. Ang kaginhawaang minimithi mo ay hindi dumarating upang iligaw ka, kundi upang suportahan ang buhay na natutunan mo ng pamahalaan. Magtiwala sa yugtong ito. Magtiwala sa takbo ng panahon mo. Hindi ka naantala, ikaw ay pinrotektahan. At ngayon, ang mga pintuang bumubukas sa harap mo ay bumubukas dahil handa ka na sa wakas na lakaran ang mga ito ng may kumpiyansa at biyaya. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, Leo, ito ay dahil itinakda itong matagpuan ka sa sandaling ito. Huminga ka ng malalim at balikan kung gaano nakalayo ang narating mo, hindi lamang sa mga resulta, kundi sa lakas, kamalayan, at paniniwala sa sarili na nabuo mo sa paglipas ng panahon. Kung pakiramdam mo ay nagsasalita ang mensaheng ito tungkol sa iyong paglalakbay, kilalanin mo ito. Suportahan ang enerhiya sa pamamagitan ng pag-like sa videong ito, pagbabahagi nito sa isang taong nangangailangan ng katiyakan, at pag-subscribe para sa mas marami pang mensaheng gagabay sa iyo sa susunod mong mga hakbang. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi isang bagay na hinahabol. Ito ay isang bagay na sumasalubong sa iyo kapag ikaw ay nakahanay sa kung sino ka talaga. Manatiling matatag. Manatiling kumpiyansa. Ang oras mo ay unti-unting nagbubukas, eksakto sa paraang nararapat.